Mga kapatid, nakakapanood ako ng news na mga news actually ng mga violence sa schools. Mga trouble-trouble, nag-aaway-away ng mga estudyante. Ang may advice ko lang kung makakarating ito sa mga kabataan, unang-una, miwas kayo sa gulo. Miwas kayo sa gulo, ganun lang kasimple. Kasi alam nyo, makagawa kayo ng krimen ng bata kayo, makalusot man kayo. Gagawin nyo rin yan paglaki nyo. Matakot kayo sa Diyos. Huwag kayong magdadala ng deadly weapons sa school. Ako noon, nagdadala ako. Gusto ko pa noon yung may belt na merong lalagyanan ng balisong. Natuto ako maglaro ng balisong pero I realized na hindi marurunong yung mga kaaway ko. Pag ginamit ko to, mamamatay sila. Kung saan ako sila masasaksak sa muka, sa leg. Meron kasing nagturo sa akin ng mga pamamaraan. So, sabi ko, makukulong ako nito. Problema lang ng magulang ko, kawawa. So, turuan nyo na lang yung sarili nyo na lumayo sa gulo. O dili naman kaya turuan nyo yung sarili nyo, depensahan yung sarili nyo para malakas ang loob nyo kahit na merong mga ursunado sa inyo, kaya nyo proteksyonan yung sarili ninyo. Pero ang number one kasi dyan, alam nyo, dahil bata pa kayo, mayabang pa kayo, gusto nyo pang patunayan yung sarili nyo. Ang the best way is number one, umiwas. Number two, magsumbong sa mga otoridad at sa magulang. Kung walang magawa si teacher, magpunta kayo sa principal, magpunta kayo sa superintendent. At sa mga magulang naman, suportahan nyo yung mga anak nyong binubuli. Kasi mahirap yan. It's either maapi yan, mapatay yan, magkaroon ng mental health condition yan, o tumigas yan, yan ang makapatay. So, ganun ang gagawin natin. Okay? Sa mga kabataan, ang tunay na tandaan nyo ito. Lalaki rin kayo, tatanda rin kayo. Ang tunay na maangas, ang tunay na matapang, yung kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya. Yung taong kayang ipagtanggol yung sarili, mahabang panahon muna ang ginagawa niya upang magsanay. Hindi lang yung dunong, kundi magsanay yung dibdib. Sanayin yung dibdib na matutong talikuran, yung mga naghahamon, matutong pumunta sa proper authorities. At ginagamit lang yung kanilang dunong kung wala na silang ibang resort. Mari, hinarang ka, sasaktan ka. So, doon lang ginagamit yun. Doon lang lumalabas yun dapat. So, I hope na may makarinig na mga kabataan nito na teach yourself how to stay away from trouble. And in doing so, teach yourself to be strong. Diba? So, God bless. Tsaka igalang nyo lagi yung batas. Huwag kayong maging problema sa mga magulang. Yung mga taong nagpapaproblema sa magulang, mga papansin. Tatanda rin kayo, maiintindihan nyo habang tumatanda, dumadami ang problema. Ang hirap maghanap buhay. Ang hirap maglinis ng bahay, intindihin lahat. Ang hirap kayong pinalaki ng mga magulang nyo. Tapos magsisiga-siga ka lang. Tutunan nyo kung paano kayo makakatulong sa pamilya nyo at sa komunidad. Makakatulong kayo sa pamilya nyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, sa pamamagitan ng pagtuto kung paano kikita ng pera ng legal, sa pamamagitan ng pag-iwas sa gulo para hindi na kayo problema ng magulang nyo. Maging reliable kayo. Maging tagapagtanggol kayo ng mga kaklase nyo, ng komunidad. Maglinis kayo. Huwag kayo magkalat. Huwag kayo magsiga-siga. Doon kayo makakatulong. Ngayon, may social media na, marami ng kabataan may cellphone. Mag-vlog kayo ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Kunwari, kayo mga magtotropa, wala kayong magawa. Naglinis kayo ng komunidad. Punta kayo sa bahay ng isang kaklase nyo, naglinis kayo doon. Meron kayong kaklase, single mom ang magulang, pumunta kayo doon, maglinis kayo doon. I-vlog nyo. Mga ganun ang gawin nyo. Mga bagay na kapaki-pakinabang. At ma-enjoy nyo yan, and God willing, kikita pa kayo. Kesa magbablog kayo, nagsusuntukan kayo, o nangungursunada kayo, o mukha kayong tanga dyan,
Huwag gano'n, walang kakwenta-kwenta. But anyway, God bless you and sana'y may natutunan kayo.